Hindi ko Mm. naman iniisip yung gano'n, Daddy Mm. Frankie, wala sa isip ko 'yan. Mm. Siya lang nag-iisip ng mali, eh, Sino po? si Kuya Si JJ. Kuya JJ. Ano ba yung nangyayari talaga sa inyo? Kasi Ngayon lang 'yan nagkaroon ng ganyan, Daddy Frankie. bakit? Nung nalaman niya yata na mahigit 500,000 yung budget mo diyan, Oh, parang akong nag-aalaga, mm, ako yung nagliligpit ng dumi niya. mm. Bakit kaya ba nila yon? Yung linisin yung tae niya 'pag nakatae sa short niya? Saka ayoko rin ng may masabi yung mga tao na ganyan. Yung kapatid nila pinabayaan. Kung ipapahinti nila itong bahay niya, Daddy Frankie, ibibigay ko sa kanila yung kapatid ko. Sila na yung bahala kung kaya nilang alagaan para maramdaman nila yung hirap mag-alaga ng may ganyang sakit. Parang ang nangyari din sa comment section din, parang naiipit din ako sa nag-uumpugan 2 bato. Para wala ng kaso, okay na, stop na 'to. Mga kababayan, naisip ko lang para wala ng gulo. So yun, dahil nga magulo po yung imbes, tumutulong po si Daddy Frankie pero nai-stress pa yung tao 'no, kasi siyempre nagkakagulo-gulo dahil sa bahay na 'yan ano. Eh, para kay Oliver naman 'yan, hindi naman para kay Anseng, hindi naman para kay JJ 'no. Oo, pero kasi mga pre, ah, medyo naniniwala ako dun sa sinasabi ni Anseng na medyo nagsiselos po itong si, JJ. Kasi nga, ah, siya yung nag-aalaga, siyempre 'pag ikaw nag-aalaga, yung budget sa'yo mapupunta, 'di ba? Oo, and then naintindihan ko din si Anseng sa part na 'to kasi yun nga naman si Oliver daw ay dumudumi minsan. Siguro hindi mapigilan nakakadumi sa kanyang short, and then, si Anseng din yung naglalaba. Siyempre kapatid nga, 'di ba? So, kaya naiiyak si Anseng kasi hindi po talaga, madali mga pre yung mag-alaga ng ganyang, may pinagdadaanan, 'di ba? And then si JJ naman, feeling ko lang ano, yung nag-inuman sila JJ and then pinuntahan ng, partner o mister ni Anseng mga pre. 'Di ba nagsuntukan sila do'n, okey? And then, dumidepensa yung tao, nasasaktan din kaya gumanti rin siguro, di natin masisi. Duda ko do'n yung nagsusulsul diyan kay JJ, yung mga kainuman niya. Ha, mga wala ding utak yung kainuman ni JJ, eh. Hmm, ha? Wala ding utak. Duda ko po, yun yung nagsulsul. Kasi nung pinuntahan daw, pinagtulungan yung mister ni Anseng. So, sino po ba yung tutulong? Siyempre yung kainuman, kung sino man yun, 'di ba? So, wala ring mga utak yung mga yun, 'no? Maliit din yung utak mga pre. Kaya imbes makatulong din ito si JJ, kasi eh, yun nga na-ospital nga si Oliver, inuna pa yung, tagay, 'no? Inuna pa yung tagay tapos pakikipag-away. Wala ding utak si JJ ano. Eh, alam mo naman ito si JJ 'no, ako lasinggo din po ako pero hindi naman ako ganyan na makikipag-away ka sa lalo na't may na-hospital na kapatid, 'di ba? Hindi naman tayo ganyan. Oh, pero mga pre, sa nakikita ko dito, ang may mali talaga itong si JJ, okey? Ang may mali kasi agresibo, eh. Tinulungan okey lang kung, sila ni JJ at yung mister ni Anseng yung magpang-abot, eh, ang pangit kasi may kainuman bang tumulong, putang ina, 'di ba? May kainuman pang tumulong. So, para sa akin mga pre, hindi talaga yun maganda yung, makikialam sila sa away kasi parte na ng pamilya yung mister ni Anseng, eh. Isang pamilya na sila. So, hindi dapat nakikialam yung mga kainuman diyan. Kung sino ka man, puki ng ina mo ka. Um, Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Wait lang po, may ads lang. May ads lang po. Alright. Dun tayo sa ano, yung, ito. Eh, hindi pa nangangalahati, eh, nagkaproblema na.
Yun nga, Daddy Frankie, masama yung loob ko sa kapatid ko. Bakit hindi niya suportahan yung ginagawa mo pagpapatayo ng bahay? Hindi nanay, Bakit hindi niya suportahan? Bakit hindi niya suportahan? Kahit kung ako, ilalagay ko naman yung kalagayan ko. Kung ako yung magiging JJ, sasama din talaga yung loob ko kasi napag-usapan na naigigit na yung bahay eh. Diba? Imagine niyo mga pre, yung kung kayo kaya yung maging JJ, si Daddy Frankie nakipag-usap kay Ansing, nag-usap-usap sila. And then napag kasunduan, nasa gitna nga ilalagay. Diba? Eto si Ansing, baliw din. Kumbaga, walang kwentang kausap ba? Nung nandyan na, gagawin na yung bahay, nilapit niya sa kanya. Yeah? So, kahit pa sabihin ni Ansing na hindi ko yan pag-iinteresan, in case lang, mawala nga si Oliver. Diba? Kasi kahit sino naman sa atin, anytime pwede mawala, diba? In case lang mangyari yun. Kanino ba mapupunta yung bahay? Malamang kay Ansing. Malamang kay Ansing. Kaya nga nilapit na para malapit na eh. Naigits niyo yun? Diba? Ang pangit lang din kay JJ, yung magsiselos. Pangit yun na magsiselos ka na 500k yung bahay. Mukhang malaki-laki yung budget nito. So, alam mo yung ganun. Tapos, ikaw bibigyan ka naman ng motor. Diba? Bibigyan ka naman ni Daddy Frankie ng motor. Kaya hindi na ako tutulong sa pagtatrabaho dyan sa kawayan. Dahilan ba yan? Dahilan ba yan? Hindi po dahilan niya ng isang matinong tao. Kung ikaw ay tatanga-tanga ka, inggitero ka, ay pwede mo maging dahilan yan. Kaya ang iniintindi ko rin, pasensya ka na nanay Ansing ha, sa gitna lang tayo. Ako, ang kinakatwiran kasi ni Kuya Ako, JJ. wala akong kinakampihan sa dalawa talaga. Kung si Daddy Frankie gumigit na, ako naman po, wala akong kinakampihan sa dalawa. Ay, parehong may pangit yung may inggit ka, alam mo yung inggit? Pag hindi nawala yung inggit sa sarili mo, nagtuloy-tuloy yan, maaari kang makapatay ng tao. Pangit yan. Bakit ka may inggit sa hindi naman sa'yo? Diba? Magtrabaho ka! Wag mong kainggitan. Yung para sa kapatid mo. Tama din naman. May punto din si Ansing na, ikaw na lang mag-alaga kung kaya mo yung ginagawa niya. Ang tanong, kung ito ba'y mapupunta kay JJ, maalagaan niya ba ng maayos? Puro tagay yung ginagawa. Diba? So, wala talaga. Sa ngayon, mas pabor ako na magtulungan si Elian ni Ansing. Magtulungan. Yung walang inggitan para masaya yung pamilya. Kasi magkakapit bahay lang naman kayo. Magkakapatid pa. Bakit mag-iinggitan? May hanap buhay naman si JJ. Nakakain ka naman ng 3 beses sa isang araw. Nakakatagay ka pa nga eh. So bakit ka maiinggit dito sa pabahay ni Daddy Frankie? Bakit mo kainggitan si Ansing? Kaya ako po, dapat talaga magkaroon ng kasulatan to eh. Para yung inggitan na yan, mawala. 'Di ba? Yung inggitan na yan, hindi po lumaki. Kasi yung panghahawakan nila doon, yung kasulatan. 'Di ba? Kasulatan. Dapat nga, kay Daddy Frankie pa rin yan. Si Daddy Frankie pa rin yung may karapatan dyan kasi pabahay niya yan para kay Oliver. Para hindi mag-inggitan yung dalawa. Ibig ko sabihin, magsusulatan na si Daddy Frankie pa rin masusunod. Hindi masusunod si Ansing, hindi masusunod si JJ. Yun. Sa tingin ko, mukhang magiging maganda yung takbo niyan. Pag ganyan. Diba? Kayo po, kung ano po yung inyong mga suggestions dito sa nagiging issue po ngayon sa pabahay ni Daddy Frankie, dito sa awayan ng dalawa ng pamilyang ito, i-comment nyo po. No? Kasi si Daddy Frankie, kahit i-comment nyo po sa akin, comment nyo po kay Daddy Frankie. Kasi yan, kami po, nagbabasa po kami ng message. Pag nakakita po ako ng magandang suggestion, ipo-forward ko po yan kay Daddy Frankie. Baka sakaling magustuhan din ni Daddy Frankie yung inyong mga suggestion, at least po, nakakatulong din po kayo. Diba?
Ito kasi yung tinanggal mga kababayan na kawayan. So dito dapat. Ang nireklamo niya kasi bakit naurong doon sa'yo. Pero bahagya lang naman mga kababayan, hindi ganoon. Kasi ito po yung kawayan, bahagya lang naman sa mga Chancing talaga. pagkaurong. So, okay. Nanay Ansing, kaya ako pumunta dito para kausapin ulit kayo kung anong mangyayari. Pero ano naman ngayon, ang nararamdaman mo Nanay Ansing na paano naman si Kuya Oliver kung hindi matuloy yung bahay? Yun nga, Daddy Frankie, alam mo, Daddy Frankie, sa bahay namin, siksikan kami sa isang kwarto ng mga anak ko. Sabi ng anak ko, ang hirap at tulog, hindi ako komportable. Sabi niya, kasi siksikan nga kami sa Papa. Mm. Kasi sa kabilang kwarto si Kuya Oliver. Kaya ngayon, siyempre nahihirapan din kami, siksikan kami. Pero tinitiis daddy namin. Kasi umaasa kami na madaling matapos ng bahay niya. Ganyan, tinigil. Walang Pero Nanay Ansing, Okay. So, dahil nandun din nakatulog si Oliver, siksikan. Akala ko may pahiwatig si Ansing eh. Siksikan, kaya dyan na lang matutulog. Okay, okay. Ang gusto siguro ni Ansing mapabilis. Kasi nga, nagsisiksikan na sila doon. mainterpreta, nung umalis kami dito hanggang ngayon, di pa ba kayo nagpo-usap ni Kuya JJ? May ads lang po. maaga siyang maalis, Daddy Frankie. Maagang umaalis. Kaya nga naiinis ako, Daddy Frankie, sa nangyayaring ganito. Dapat suportahan na lang yung ginagawa mong pagpapatayo ng bahay eh. Mm-mm. Yun man lang magawa nila. Hindi nga sila nakakatulong sa pera. Kaya yung suporta ba? Suporta na lang sana. Mm-mm. Saka ang hangad ko lang naman, Daddy Frankie, bumuti yung kapatid ko, si Kuya Oliver. Wala na akong ibang hangad. Mm. Parang ako lang naman ang nag-iisip. Ay, Bumuti yung kapatid sa ko. totoo lang, Nanay Ansing, ang ikinakasama ng loob ni Kuya JJ, narinig mo naman yung sinabi niya, pasensya ka na. Ang sinabi niya kasi, baka pagdating ng panahon, kukunin mo rin tong bahay, kaya inilapit mo sa bahay mo. Bakit? Baka mauna pa akong mamatay kay Kuya Oliver. Di ba? Hindi natin Hindi, alam yung- hindi magpasalita ng patapos, Ansing, kasi dati nangako ka rin na may usapan dati, binaliwala mo. Di ba? Kaya hindi rin natin masisi yung isa. Usapan dati na gitna, oo ka ng oo. Nung nandyan na, bigla kang madaya ka, kumbaga, ang tawag dyan? Inutakan mo, di ba? So, wala. Yung mga sinasabi mo ngayon, huwag kang mag-alala, hindi ka pa mamamatay. Pero, wag mong gamitin dahilan na yun para kaawaan ka, para, di ba, maawa sa'yo yung tao. Wag. Kasi, alam ko yung mga strategy ng mga taong sinungaling tulad mo. Alam ko, sinungaling ka, di ba? So, ang gagawin mo dyan, dapat, sinunod mo yun. So, kahit ano pang sabihin mo ngayon, Ansing, kahit ako hindi mo makukumbinsi na maniwala sa'yo. Mas maganda po dyan talaga, si Daddy Frank magkaroon ng sulatan para kay Oliver lang talaga. Si Daddy Frankie pa rin yung masusunod. Diba? Yun, para hindi pag-interesa ng bawat isa sa inyo. Yung buhay, Daddy Frankie, hindi natin hawak yung buhay. Diyos lamang yung nakakaalam. Baka mauna pa akong mamatay sa puyat kong ito. Yung taba-taba ng kapatid ko. Hindi naman sana. Hindi ko naman iniisip yung ganyan, Daddy Frankie. Wala sa isip ko yan. Iniisip mo nga eh. Wag ako. Walang nag-iisip lang. Wag ako, iba na lang, Ansing. Ali eh. Sino po? Si Kuya JJ. Si Kuya JJ. Tingin ko, Nanay Ansing, parang may sama ng loob siya, or kung may sama ng loob, or may dati na kayong alitan. Ano ba yung nangyayari talaga sa inyo? Kasi, Ngayon lang yan nagkaroon ng ganyan, Daddy Frankie. bakit? Nung nalaman niya yata na may 500,000 yung budget mo dyan. Parang Nako. yata, sabi niya siguro, Mm. naisip niya na, ay, ang laki nang mapupunta kay Kuya Oliver. Iniisip niya na mapupunta sa akin. Mm. Parang ganun yung nangyayari, parang ganun yung iniisip niya. Na yung kay Kuya Oliver, mapupunta sa akin. Hindi naman ganun ang iniisip ko eh. Ang gusto ko lang, Daddy Frankie, bumuti yung kapatid namin na dating nakakulong, nakawawa yung buhay. Diba, Daddy Frankie? Sa akin lang talaga, Nanay Ansing, kaya ako nandito para maayos kayo. Ayaw ko po sana yung nagsisilipan or may inggitan na nangyayari. Ayaw ko. Gusto ko para kay Kuya Oliver po. Yun nga din ang iniisip ko. Yung kapatid namin nakawawa, wala naman akong hinahangad na Ay, bakit masama. nagkaganon yung galit na niya? Sa tingin mo? Anong pwedeng gawin? Minsan kausapin ko siya ng masinsinan kung ano yung kinasasama sa akin. At saka gusto ko, Hindi mo talaga alam, Ansing, bakit siya galit. Hindi mo talaga alam. Dahil sa'yo. Nagsimula sa'yo. Diba? Alam mo na yun. Wala naman akong nagawang masama. gusto kong mangyari, Nanay Ansing, kung ano. Wala kang nagawang masama. Sige. Pero may nagawa kang kasinungalingan. Pinaasa mo siya. Hindi lang po si JJ yung umasa. Yung mga followers din ni Daddy Frankie, mga viewers ni Daddy Frankie. Kahit nga si Daddy Frankie umasa, kahit nga ako umasa. Nakala ko'y gigit na talaga. Eh bigla mong inurong. Abay, nakakabastos yun. Di ba? So, wala naman siguro masama, pero sinungaling ka.
Kung sa puso ninyo, ilabas ninyo para hindi sumasabog pagka nakainom or what, yung galit, ilabas. Dapat Pag-usapan ba? mahinahon ba? Hindi yung iinom saka lang kung sinasabi yung sama ng loob. Pero nararamdaman ko, parang may galit. May ano, hindi ko alam, mahirap i-explain din kay Kuya JJ kasi pag hindi siya lasing, kinakausap ko. Sa akin pa siya magalit, Daddy Frankie. Oo. Ako na nga ang nagsasakripisyo. Ako yung nag-aalaga. Mm. Ako yung nagliligpit ng dumi niya. Bakit kaya ba nila yon? Yung linisin yung tayo niya, pag nakatay sa short niya, sa sobrang pagmamadali niya, kaya niyang laban yung ginagawa kong paglalaba sa short niya. Kaya niya kaya yon? Yung mga sakripisyo ko, na oras na ng pag-inom. Kahit may ginagawa ko, sige, sisingit ko yan. Siyempre, naiintindi ko yung kapatid ko eh. Gusto ko siyang gumaling. Hindi na, kasi sinali ko na sa buhay ko, yung mga anak ko, ang kapatid ko, Daddy Frankie. Kasi ayaw kang kawawa yung kapatid ko. Gusto kong bumuti siya, balang araw. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Tama na, tama na. Ay, naiinis ako lalo pag umiiyak eh. Ayaw ko rin nang may masabi yung mga tao. Ganyan, yung kapatid nila pinabayaan. Ayaw ko nang maulit yung Daddy Frankie. Gusto ko bumuti yung kapatid namin. Maging maayos siya. Sa comment section kasi Ate Ansing, nababasa mo rin, yun, talagang sinasabi nila na may mga tao talaga na against sa'yo. Pero yun nga, alam mo, nandito ako para unawain kayo lagi. Nasa gitna lang ako, kaya gusto kong mapaayos. Kaya gusto kong pag-usapin kayo, dalawa, kung ano yung nasa puso mo, explain mo rin sa kanya. Ipaliwanag mo rin kung gaano kahirap. Ayun, sa mga nagsasabi, bakit binibideo po ni Daddy Frankie si Ansing? No choice po si Daddy Frankie. Kundi kausapin ni si Ansing. Kasi siya lang naman po yung umaharap, si JJ. Diba? At syempre, kailangan po na magkaroon ng update. Araw-araw, hindi man araw-araw, basta every vlog nila Daddy Frankie. Kailangan ma-update para yung mga pera na tinutulong ng mga sponsors, alam po nila kung saan napupunta. Kasi kung magsasabi, gets ko, pareho po tayo na inis kay Ansing, no? Sasabihin nyo, bakit binablog pa yan si Ansing? Wala po talaga, ganun po talaga. Diba? Ganun po talaga yung trabaho. Si Ansing lang naman po yung umaharap. Diba? Yung iba, hindi naman po. So, intindihin din po natin si Daddy Frankie kasi siya po yung naiipit sa gitna. Diba? So, ito po, no? Bigyan natin to ng reaksyon. Itong last part ng video po ni Daddy Frankie. Ayan. So, may ads lang po, ito po. Palagi naman lang ikaw ang nasusunod, ba't wala? Ayan. Isa-isahin natin yung mga sinasabi ni JJ dito. Rin po ako ng idea mga kababayan. Maraming salamat po and God bless po. Palagi naman lang ikaw ang nasusunod, ba't Kasi wala? alam ko yung... Ayan palagi na lang ikaw yung nasusunod. Palagi na lang ikaw yung nasusunod, which is totoo naman po. Hindi lang po nasusunod si Ansing, sinungaling, pasinabayan pa po ng kasinungalingan. Yun yung pinakapangit dun. Palagi naman lang ikaw ang nasusunod, ba't Kasi wala? alam ko yung nakakaayos sa kanya. Ako Alam ko yung nakakaayos sa kanya, okay? So, ibig sabihin yung paglapit ng bahay, malapit sa bahay ni Ansing, makakaayos ba yung kay Oliver? So, kung igigit na yung bahay, ibig sabihin hindi makakaayos kay Oliver yun. Labo ng dahilan mo, Ansing. yung nakakaalam. Ikaw, alam mo ba yon? Ay, basta stop yung bahay. Mga may balak kang angkinin yan pagbahayan nyo yan, pagka tinuloy yung bahay. Kasi So, ayan stop daw yung bahay. Kasi may balak daw ang kinin pagdating ng panahon. So, sa mga sinasabi dito ni JJ, pinapakita niya po na siya ay makasariling tao. Mas iniisip niya yung future na makukuha yung bahay kumpara sa ngayon na para sa kapatid niya. 'Di ba? Makasarili po ang taong ito. Yung ganyang mga pananalita makasarili. 'Di ba? Pangit kung ganyan. Kaya JJ naman, matanda ka na, mag-isip-isip ka naman. 'Di ba? Gamitin yung utak ba? Oh. Isipin mo rin yung ikakabuti ng kapatid mo. Ganon. Hello, black yan. Nakapatayo na. Kahit na, stop yan. Iwan ko sa'yo. Matanda ka na, pero hindi ka pa rin nakakaintindi. Daddy Frankie, ipapa-stop ko yan. Ate Ansing, Ang inaano ko, kasama ko lang doon na mag sa PGH. Inaano mo,
Ano na? Na- Wala ka. Nanakit na. Oo, aniwala ka sa mga sari-sarita. Sinalitan ka ng ano doon. Sinahukan ka doon. Naniwala ka naman. Hindi ka naman dating ganyan. Oo, malamang. Sinusulsulan ng kanyang kainuman. Diba? Lasing na kung ano-ano yung mga sinasabi. Diba? May mga pansarili ng interes. May mga bulong-bulungan na, huwag kang ano dyan sa kapatid mo. Yung mga kainuman ba? Kukunin yan. Pagdating ng panahon. Si JJ, uto-uto din. Naniniwala din agad. Kaya, huwag mo na sanang isipin yung mga ganun eh. Yung mga agawan. Ang priority dapat, itong si Oliver. Diba? Kung ako lang kainuman nyo, palpaling ko kayo eh. Kaya, walang kwenta yung ganun. Kahit ako nabubuisit ako pag ganyan eh. So, yun lang naman po yung reaction natin ngayon. At kung nabitin po kayo dito sa video ito, no? Pwede po kayong bumisita sa YouTube channel po ni Daddy Frankie, no? Ito po ang pamagat po nito para wala nang gulo. Itigil na lang ang paggawa sa bahay ni Kuya Oliver. So, ayan. Ang tanong dito, ititigil na po kaya yung bahay o hindi? So, abangan po natin. So, sayang naman po kung matitigil, ano? So, sana wag kang maging makasarili dyan, JJ. Isipin mo yung makakabuti sa iyong kapatid. 'Di ba? Hindi yung pansarili mong interes. Walang kwenta yan. So, yun lang mga pre, no? At ako'y magpapaalam muna pansamantala sa video ito. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pero syempre, bago tayo magtapos, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At may TikTok po tayo dyan, may Facebook page po tayo dyan, kompleto po yan. And so hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po lahat, magandang araw po sa inyo.